God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Welcome everyone to another episode po ng Life and Grace. Pinag-uusapan po natin sa mga kapanahonang ito ang the power of imagination. At tayo po ay nasa pangatlong linggo na. Ang title po ng ating episode for today ay Seeing Yourself the Way God Sees You. Again, seeing yourself the way God sees you. Yung makita natin ng ating mga sarili kung paano tayo tinitingnan o nakikita ng Diyos. Sa episode pong ito, pag-uusapan natin kung papaano binabago ng Diyos ang ating buhay when we replace our limited view of ourselves with His Word and faithfully pursue His calling sa ating mga buhay. Kailangan po nating maintindihan unang-una that God's view is greater than our self-view. Lagi pong mas mataas ang pananaw ng Diyos. Lagi pong mas dakila ang pananaw ng Diyos kaysa sa pananaw natin sa ating sarili. One of the greatest transformation in Christian life is changing the way we see ourselves and begin to see how God sees us. Marami pong mananampalataya ang tumitingin sa kanilang mga sarili na nakatuon po sa kanilang mga dating pagkakamali, yung past failures, yung weaknesses, kahinaan po nila, yung fears, yung takot, yung rejection, and their present circumstances. But God defines us by His grace, His calling, His purpose, and our identity in Christ. Sa Kanya pong biyaya, sa Kanyang panawagan, sa Kanyang layunin at sa atin pong pagkakakilanlan kay Hesukristo na ating tinanggap. Alam niyo po, ang Roma Kapitulo 8, talatang 37 ay sumusuporta po sa mga katotohanan ito na sinasabi nito na tayo po ay more than conqueror. Sabi po sa Tagalog, sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mananagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Maging ang ikalawang Korinto, Kapitulo 5, talatang 17, ay nagsasabi pong we are new creation in Christ. Sabi po sa Tagalog ay, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging bago. Maging Peso, Kapitulo 2, talatang 10 ay nagsasabi po that we were created for good works. Sabi po sa Tagalog, sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos nung una pang siya nating lakaran. So, we are created maging nung una pa na dapat nating lakaran, nilikha tayo para sa mabubuting gawa. Alam niyo po, the Christian life involves learning to believe what God says about us more than what our feelings says. Mas higit nating o matutunang paniwalaan anong sinasabi ng salita ng Diyos kaysa po sa ating nararamdaman. Kung maalala po natin ang istorya ni Gideon, maganda pong pag-usapan ito sa aklat po ng mga Judges, sa Hukom, kung paano po siya tinawag ng Diyos. Nagpasimula po siya mula sa takot papuntang pananampalataya. Gideon from fear to faith. Gideon's situation was, he was hiding while threshing wheat. Alam niyo po yung nagtatago siya pero nagtitres po siya ng wheat. Dapat po 'yun sa open air, sa mahangin. Pero naandun po siya sa wine press. Sabi po ng Judges chapter 6 verse 11, si Gideon ay pumapalo ng trigo sa ubasan upang itago sa mga Madianita. Ang mga Madianita po kasi ay nilulusob sila tuwing magkakaroon po sila ng anihan at kukunin po kung ano pa mang kanilang mga naani na wala po silang magawa. Dinidescribe po niya ang kanyang sarili as weak, insignificant, and unable. Sabi po sa mga Hukom, Kapitulo 6, talatang 15 ay ganito, O Panginoon, paanong ililigtas ko ang Israel? Kasi nga po, tinawag siya ng Panginoon na maging tagapagligtas ng Israel. Sabi niya, Panginoon, paano ko ililigtas ang Israel?
Narito ang aking angkan ay siyang pinakadukha sa Manases, at ako ang pinakamaliit sa bahay sangbayanan ng aking ama. Ganon po tinitingnan ni Gideon ang kanyang sarili. But God's declaration about Gideon is this. Sabi po ng Panginoon kay Gideon, "The Lord is with thee, thou mighty man of valor." Sabi po ng mga Hukom, Kapitulo 6, talatang 12, "At napakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, ang Panginooy sumasa iyo, ikaw, lalaking makapangyarihang may tapang." Nakita niyo po, nagtatago po siya, takot po siya sa mga Midianita, pero sabi sa kanya ng Panginoon, ikaw, lalaking makapangyarihang may tapang. Nais ko pong pansinin ninyo that God did not ignore Gideon's weakness. Neither did He define Gideon by it. But God spoke according to His calling. Alam niyo po, ang lesson na po matutunan natin dito is that often God speaks to us prophetically, not by describing what we presently are, but by describing what His grace will accomplish through obedient faith. Pangatlo po, faith sees beyond circumstances. Nakikita po ng pananampalataya ang lampas sa nangyayari sa kasalukuyan. Sabi po ni Gideon, nagtanong po siya, if the Lord is with us, why has all things happened? Panginoon, minsan kalimitan po, ganito rin ang tinatanong natin, Panginoon, kung ikaw ay kasama namin, bakit namin nararanasan ang paghihirap na ito? Sabi po ng mga Hukom, Kapitulo 6, talatang 13, ganito, O Panginoon ko, kung ang Panginoon ay sumasa amin, bakit ang lahat ng ito ay sumapit sa amin? Napaka-common pong tanong ng mga tao, Lord, kung talagang kasama ka namin, bakit kami nakakaranas ng hirap? Yet, throughout scriptures, makikita po natin na kahit na si Joseph na na-imprison, yet kasama pa rin niya si Lord and he became Egypt's governor. Kahit na po si David ay tumatakas from Haring Saul, yet God was with him at naging hari po siya. Kahit na si Pablo ay dumanas po ng napakalaking paghihirap, yet God was with him at natapos niya po ang kanyang takbuhin. God's presence is not measured merely by outward success or comfort. Faith trusts God's promise even when circumstances appear contrary. Noong pong tumugon sa pagsunod si Gideon, sa kabila ng napakaraming kaaway, ay saka pa po lalong binawasan ni Lord ang kanyang army. God deliberately reduced Gideon's army. Sabi po, nagsimula po si Gideon na mayroon po siyang mga sundalong 32,000. Pero pinaliit po, binawasan to ni Lord hanggang sa maging 300 lang. So ito po yung kalimitang title ng istorya, Gideon's and his 300. Bakit kaya po binawasan ni Lord? Para po ang Israel ay malaman niya na ang victory, kung sila magtatagumpay, ay nanggagaling sa Diyos at hindi po nanggagaling sa human strength. Sabi po ng Hukom, Kapitulo 7, talatang 2, at sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang bayang kasama mo ay totoong marami sa akin upang aking ibigay ang mga Madianita sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin at sabihin, aking sariling kamay ang nagligtas sa akin. Alam ninyo, kalimitan ganito. Mas nanaisin ng Panginoon na magtiwala tayo sa Kanya kaysa sa sarili nating lakas. Anong prinsipyo ang pwede nating matutunan dito? That God wants that our confidence be placed not on our natural abilities or resources, but that we depend more fully on Him. Our weaknesses becomes the stage upon which God's promise is displayed. Mas lagi pong nakikita ang kapangyarihan ng Panginoon kapag meron tayong kahinaan na kinikilala natin sa ating sarili. The same thing din po sinabi ng Panginoon kay Paul kung natatandaan niyo sa Corinthians when he asked that this thorn of the flesh, yung tinik sa laman na sinasabi po ni Pablo ay matanggal sa kanyang sarili. Ito pong tinik sa laman na ito ang nagpapahina o nagpapabagal sa kanya para kumilos. Pero ang sagot ng Panginoon, my grace is sufficient for thee.
For my strength is made perfect in weakness. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Sinabi po ni Paul kung anong sinabi sa kanya ni Lord. Sabi sa kanya, at siya nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Panglima po, designing the future through faithful vision. Faith prepares today for what God is calling us for tomorrow. Ang ating pong pananampalataya ay inihahanda tayo ngayon para sa kinabukasang panawagan ng Diyos sa atin pong mga buhay. Nais ko pong magbigay ng example dito. Si Noah po ay nag-build po ng ark before the flood. Si Pablo po ay gumawa ng plano para his future ministry. Nag-journey po siya while remaining subject to God's guidance. Biblical vision leads to practical preparation. Ano pong ibig sabihin ng malimitahan natin ng Diyos? Kasi po sinasabi po ng Psalms chapter 78 verse 41, they limited the Holy One of Israel. Ito po ay nagdi-describe ng Israel's repeated unbelief and disobedience while in the wilderness. Their unbelief did not diminish God's power, but it keeps them from experiencing all that He intended for them to experience. Malimit po na ang unbelief ay dahil sa maliit nating kaisipan, sa small thinking natin na naglalagay ng limitasyon sa kung anong magagawa ng Diyos sa pamamagitan natin. While humans cannot reduce God's sovereign power, unbelief and disobedience can keep us from entering into the blessings, opportunities, and purposes na inihanda at inilalaan ng Diyos para po sa atin. God doesn't call the qualified. He qualifies the called. He speaks to whom we will become by His grace, not merely to who we are today. Kagaya po ni Gideon, tayong mga believers ay inaanyayahan na alisan natin o lisanin natin ang takot at tunguhin natin ang pananampalataya. Hindi yung mag-pretend na wala po tayong kahinaan. Hindi po yun. Kundi magtiwala that the Lord is with us. The Lord is with thee, kagaya po na sinabi niya kay Gideon. And as our mind are renewed by God's Word, we begin to see ourselves through the lens ng kanyang panawagan. And that renewed vision encourages obedient action sa ating pong parte. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Umaasa po akong na-encourage kayo ng ating pinag-usapan ngayon. Nagpapatuloy po akong magsabi sa inyo, life is best lived by grace. Shalom!